Paano tayo mag-install at magse-setup ng Smart Bro Home Wi-Fi? At sa huli, paano naman tayo maglo-load gamit ang ating smart app? Ito na ang iniintay niyong wireless na Wi-Fi na pwede sa cellphone at sa computer. Ang LAN ports ay pwede na sa PC at maximum na 32 users ang pwedeng gumamit nito. So bukod dito, twice o double pa ang Wi-Fi speed kaysa sa ibang Smart Bro device. So, ano ang mga features ng Smart Home Bro Wi-Fi? So, unang-una, ginagamit ko na ito at ang advantage ay pwedeng ilipat sa kung saan mas malakas ang signal. At pwede ding dalhin kung saan kayo pupunta kaya very convenient para sa buong pamilya. Pwede din ito hanggang 4 na laptop o computer. Yan, makikita nyo sa likod, merong 4 na slots para sa LAN. No limit ang phone at twice pa ang speed kaysa sa ibang Smart Bro. So, Smart Home Bro Wi-Fi setup, paano naman natin siyang isi-setup? Unang-una, kailangan natin gawin ay i-connect niya ang ating Smart Bro Wi-Fi sa ating computer o sa ating device. Tapos mag-login tayo sa ating PC o kaya ay sa phone at i-connect natin sa ating Wi-Fi. So, gagawin natin ay tatype natin sa ating search ang 192.168.1.1. And then yung unang lalabas na 192.168, i-click lang natin. And then makikita na natin ang unang admin login. And then makikita nyo ulit yung another login. So click nyo lang ulit yung login. And then nasa loob na tayo ngayon ng smart username at saka password. So i-enter lang natin ang smart username and password na makikita sa ilalim ng inyong device. And then click lang natin ang login. Pagkalagay nyo, makikita nyo na ang unang menu. So, change your prepaid home Wi-Fi name and password. So, nire-require niyang palitan nyo kaagad ang inyong username at password para iwas scam o kaya iwas sa mga nakikiconnect sa inyo sa mga kapitbahay. Okay? And then dito, makikita nyo na ang ibang setup. Kamukha niyang advanced setting, makikita nyo. So, ngayon, meron tayong makikita. May 3 tayong nakakabit sa ating device. So, pwede nyo rin dito i-set up ang inyong admin access password. Okay, so i-enter nyo lang dyan sa unang slot and then repeat yung password na gusto nyo makita. Pwede nyo rin click yung show password para makita nyo kung parehas ang inyong password. Okay, so ito na yung akin na setup. Kaya recommended talaga niya na palitan nyo kaagad para hindi na makapasok yung iba o safe na ang inyong Smart Home Bro Wi-Fi. Okay? So, click nyo lang yung new admin password, repeat admin, ulitin nyo lang. And then, kamukha kanina, pwede nyo i-show ang password. So, dalawa ang set-up natin. Isang 2.4 saka isang 5 MHz. Okay? So, dalawa yan. Pwede nyo palitan pareho ang pangalan at pwede nyo rin pag-ibahin ang kanilang password. And then once na napalitan nyo na, kamukha niya, pinalitan ko rin yung pangalan. At yung 5G ay nilagyan ko ng 5G sa huli para ma-differentiate ko kung ano yung 2.4 saka yung 5 GHz. Okay? And then click apply para ma-save ang inyong setting. Enter nyo na yung inyong sinetup na bagong username at yung bagong password. So make sure ilista nyo lang kaagad para hindi nyo makalimutan ang inyong username at password. Para lang yan sa inyong modem, ha? Okay? So, iba yung setting natin sa 2.4 at sa 5 GHz na setting. Okay. So, change your prepaid home Wi-Fi name and password. Yun na yung sinetup din natin kanina. So, para mas klarado o makita nyo, dapat magkaiba ang password ng 2.4 at saka ng 5 GHz. Okay? So, depende sa inyo. Kahit anong pangalan po pwede. At click nyo lang yung apply. So, ano na ang susunod natin na gagawin? Matapos natin i-set up ang ating Wi-Fi, kailangan natin i-install ang smart app to your phone, sa ating cellphone, para kung tayo ay maglo-load na sa atin at naubusan na tayo ng load. Remember, meron palang free 15 days ang Smart Bro Home Wi-Fi.
Kaya within 15 days, wala kayong problemahin. At after ng 15 days, saka pa lang kayo maglo-load. So, ganito na ang inyong susunod na gagawin. So, ang gagawin natin, click natin yung ating account sa ilalim, yung may arrow na yan. And then, click nyo lang yung plus sign o link smart para combine natin ang ating number dito sa app. And then, i-enter nyo lang ang inyong phone number o yung cellphone number dito sa ibaba at lalabas na yan dyan sa ilalim ng accounts. Okay, yung inyong number. So, pag maglo-load naman tayo, i-click natin yung plus sign para mag-load tayo ng ating, and then select the amount and payment method kung magkano yung gusto nyo i-load, and then sa ilalim makikita nyo yung setup kung paano nyo naman siya babayaran. So, meron tayong mga options dyan kung ano ang gusto nyong pambayad. Okay, so pwedeng Maya or Maya Credit o kaya ay GCash, pwede rin po yan. At card po pwede rin po. Okay, so kung halimbawa pinili natin ng GCash, meron lang tayong short notice. So proceed with payment sa ilalim, i-click nyo lang po yan kung ano napili nyo. Halimbawa GCash, and then automatic po yan na mag-open ang GCash nyo. As usual, kung paano nyo ginagamit ang GCash, ilalagay nyo lang yung inyong number at yung mag-login kayo sa inyong GCash. And then, automatic niya pong kukunin o withdrawin yung inyong amount na napili papunta sa smart app. Okay? So, ganun lang po siyang kadali. At, meron pa rin tayong options, ano? Pwede tayong magpa-load na ating smart app na auto-renew, pwedeng monthly, dire-diretso po yan kung iseset nyo sa auto-renew. At pwede rin po tayo magpa-load sa 7-Eleven. Meron po sila dong kiosk na pwede nyong gamitin at magpa-load para hindi na kayo nahihirapan kung nalilito kayo dito sa itinuro ko sa inyo na to. Pero, so dalawa po ang option nyo, pwedeng magpa-load kayo online sa smart app at pwede kayong magpa-load sa 7-Eleven. Okay? So hanggang dito na lamang at sana ay may natutunan kayo sa ating video at huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Okay? Mula po sa Promag TV, maraming salamat po at God bless.